Imagine yung parang natupad. Hindi mo akalain. Hi guys, so this is a vlog about how dreams can come true even if however long it takes. So, ito yung kwento. Right now, yung kasama pa si ate, her dream is coming true in a few minutes and it took so long in the making for it to happen. So, ano nga yung kwento mo, te? Bale. Natutuwa ako when yung pangarap ko na makapunta ko ng Venice na matutupad nitong araw na ito. Ang istorya kasi nito, namamasopan akong katulong dun sa tiyahin ko. Siguro mga 16, 17 years na ako. Tapos, nakahiga na ako noon. Ginising ako noong anak ng amo ko. Pero yung amo ko, tiyahin ko yun. Palipisa po siya, sabi sa akin ng pinsang ko, Buk, halika, sabi niya, magandang pelikula, manood ta. Si Gati Concepcion daw, si Rapsat Abad Santos, si Snooki Serna, ang mga karakter na pelikula. Siyempre ako naman, nakahiga di, pumangon ako, nanood ako, nakaupo ako doon sa may hagdan nila. Tapos alam mo yung eksena na si Gabby Concepcion at saka si Roxanne Abad Santos, nakaupo siya sa bangka. Ang eksena doon ni Roxanne Abad Santos, may sakit siyang kanser. Ngayon nung hinaplos niya yun, nasa bangka sila. Alam mo yung humanga ako, hangang-hanga ako, parang alam mo yun, sa isang iglap, sa isang kasap mata, sa paghanga ko ay naisip ko na sa isip ko lang. Sabi ko, bahalang araw, pupunta ako dyan sa lugar na iyan. Pero yung lugar na yan, hindi ko alam kung saan. Kasi na-imagine ko lang, naisip ko lang na pala ako pupuntahan ko yung lugar na yan. Humanga ako, may yung may tubig, may bahay. Doon ako naman, kaya nabanggit ko na pupuntahan ko yan. Tapos, Sa isip mo, sa isip ko lang yun, talagang sa isip ko lang, di ko na malakalain na makakapunta ko ng Italy dahil mahirap lang kami. Dahil sabi ko noon, wala naman akong pangarap pumunta ng Nupalsa at hindi ko iniisip na ako yung makakapangimang para sa sitwasyon na sa pamumuhay. Dahil mahirap lang kami. Una-una sabi ko, hindi ako pwede ng balsa, hindi ako no babies. Hindi ako nakapag-aaral, tapos wala naman kaming pera. kaya lang taon ka pa lang noon napanood mo yung movie. Siguro 16, 17 ako noon, mga time na yun. Tingnan ko, Miracle of Love, diba? Kaya ito, siya, 1982. Kaganyan. Mga 17 ka pa lang. Ngayon, sabi ko nga hindi man parang imposible na nga makatanig ako ng bambansa dahil sa ako na nga. Alam mo yung aswerte pala talaga nga, sabi nga yung iikot ang mundo. Dumating yung time na talaga siniwerte rin akong makapunta ng bansang Italy. Tapos, Hindi mo alam na yung Venice nandito sa Italy. Venice ay nato sa Italy. Nalaman ko lang yun siguro mga nakalipas na yung 5 taon, 10 taon bago ko nalaman na nandito yung Venice sa Italy. Narinig ko lang sa kwentuhan na magpupunta daw ng Venice. Ngayon, tumakbo sa isip ko yung Venice. Ito yung pangarap na nasambit ko na napupuntahan. Nandito pala yung sa Italy. Nagulat ako. Sabi ko, nandito pala yung Venice na pinangarap ko na sabi ko sa isip pupuntahan ko. O kaya nawindang talaga ako. Na ito na, sabi ko, ito na yung katuparan itong araw na ito sa loob ng ilang taon. Mula nung nag-imagine ako. Bali, noong 1982, 17 years old ka pa lang nang napanood mo yung movie. Tapos dumating ka sa Italy, 1999. 1999, no? Tapos ngayon, July 2024. Yun, after 25 years, na andito ka sa Italy, ha? Ngayon ka lang pupuntang Venice. 25 years ka na sa Italy. Kaya nga hindi mo pala talaga masasabi ang buhay, ang kapalaran, yung ikot ng kapalaran mo. Talaga nga palang pag-ukol sa'yo, patutupad mo yung pangarap mo. Imaginein mo, no? Pakawindang talaga, iwakalay. Imaginein mo, ay, naluha ka dati. Oo naman, syempre. Stress. Alam mo kasi yung sobrang hirap mami sa buhay. Tapos, hindi naman ako na may English. Wala pa kami pera, hindi pa ako nakapag-aral. Imaginein mo, sa isip ko lang yun na balang araw pupuntahan ko yung lugar na yan. Dahil naman ako sa pinikula. Eto. Oo nga, andito ka ngayon sa train at papunta na tong Venice. Ilang minutes na lang, Venice na, oh. In just 14 minutes, Venice na. Tapos ganito,
Sakasakayan ko talaga yung sinakyan ni Gabby Concepcion at saka ni Roxanne Gondola. Santos. Empado ba na? Anong tawag doon? Empado ba? Gondola. Ang tawag ko doon bakay. Oo nga, banta. Pero isipin mo, di ba, na pumunta ka sa Italy 1999. After 25 years, sa first time mo palang pupuntang Venice ngayon, kayong araw na to. Pero kinalculate ko kung kailan mo napanood yung movie, The Miracle of Love. 1982 yon. Doon ka nangarap, 1982. Totoo yun. 2024, fast forward, ngayon matutupad ang pangarap na yan. Alam mo, kinalculate ko. From 1982 to 2024, 42 years ang pagitan. Bago naganap. Sobrang tagal. Asahan lang naman parang, alam mo yung parang, yung isip mo lang na, yung naman ka ako sa lugar, na parang tumakbo sa isipan ko na pupunta ako sa lugar na yan. Hindi ko naman alam kung matutupad o hindi kasi nga, hindi ko naman alam na makakapangalawang bansa ako at Italy pa ha. Sa kabila ng sitwasyon ng aking ang buhay. Unang-una sabi ko nga hindi naman ako nakapag-aral, hindi ako marunong English, wala akong pera. Imagine mo na mga tulungan lang ako sa Pilipinas. Ito ako ngayon nasa Italy, sa global years. 25 years na ako sa Italy. Oo. 1999 eh. Oo. City mo yun. Tapos, nangarap kang mag-Venice, 17 years old ka lang. Tapos after 42 years, which is now 2024, matutupad siya. 59 ka na? Oh my gosh, ganong katagal. But still, it's coming true. Pero it's a testament, guys, na gano'n man kahirap, ka-imposible, or katagal, pag may tinanim na pangarap sa'yo ang Diyos, or anything that you feel inside your heart na parang nakikita po yung sarili ko, or parang may saya, may inspiration, no? Na naramdaman ka. It may be because in the future, it will happen for you. So, tingnan mo ngayon si ate. Nasa train siya, pa-Venice kami ngayon. It's her first time. Siguro yung that time na iniisip ko na sa mangha ko, sa ganda, namangha ko sa nakita kong walay. Makaibig sa tinol, sa inyo na makakapangimbang bansa ka, makakapunta ka talaga ng bay. Baka sa inyo, dahil imaginin mo, no, hindi ba naman kolam na sa kahirapan niya namin, tapos medyo may kamang-mangang pao ko sa totoo lang. Ito na. Kaya nga. Yung kwento mo is parang pangarap na natupad. Taka parang alam mo yung kaibang story ng buhay. Para pag yung nagmula ka sa talasak. Parang layo ng agwat. Galing sa paglalaba, pangutalunga. Ngayon, nandito ka sa Hilton Hotel ka nag-work. Social, diba? Tapos nasa Italy pa. Ito na yun. Venice na ang kasunod. Oh my gosh. And this is the point of this vlog. So, basically, si ate, 17, nangarap siya na makapunta ng Venice. Tapos, hindi niya naman alam na makakapunta siya in Venice in 1999. Nangarap siya, 17 ka, 1982. Yon, 1999, napunta siya dito sa Italy. Hindi niya alam na andito yung Venice. And then, after 25 years, ayan, pupunta na siya ngayon sa Venice. Andito na kami sa train. So, ang gap ng kung kailan siya nangarap hanggang sa pagkatupad ng pangarap is 42 years. Oh my gosh. Sobrang malapit na ilang ano na lang do. Oh my gosh, in less than 10 minutes na sa Venice no kano. So, 1965, kaya tinanganak din, no? So, 1982, 17 siya. After 17 years, 1999, nakarating siya. After 25 years, saan lang natupad yung dream. Sana kasi gusto ko ipakita. Nakakatuwa talaga ang buhay. Hindi para sa akin nakakatuwa yung buhay na hindi mo akalain na sa kapihan ng sobrang. Pangdihin mo rin ka na sa plot mo. O sa nga pala, ito nga pala yung pinaka-best friend dito na sub ko siya na inalo ko siya ng pinaka-best friend ko, si Miss Elizabeth Artito. Nia. Daniel. Tsaka siya yung kantaging daan din upang lumapit ang aking pananampalataya sa Panginoon. Lahat ng pangarap ko ay bigay sa akin ng Panginoon. Sa pagsisa, pananampalataya at pagsisikap ko rin na ibinigay sa akin ng Panginoon. Napakasarap ng buhay na ngayon masasabi mo palang masarap mabuhay pag ang mga pangarap mo ay natupad mo at naibigay sa ng Panginoon. Ang sarap pala mabuhay. Sarap sa feeling. Oo, sarap sa feeling. Ito na, papakita ko lang dito sa vlog.
Look up. Dennis, Mr. Venezia. So we are arriving at, I don't know, 9 something. Tapos, ano oras na? Apin po sa ang kontagan dok eh. 8:53. So, technically, mangyayari na ang pangarap niya in 7 minutes. Darating na kami sa Dennis. I'll hide to video yung mamaya pag nandun na sabi. So, yun is all, charo.